Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba pag-uusapan natin? Si Senator Bato po, nag-apply po ng TRO sa Supreme Court para po hindi basta-basta maaresto na good for you, Bato, no? Okay po yan. At si BP Sara po, kanina, meron pong mga pronouncement o nag-press con po to si BBM at nagtapang-tapangan na nagsasabi na wala raw maligayang Pasko ang mga korap. Talaga? Hindi ba sila sasaya? Mr. President, hindi ba sasaya yung mga korap? Wala silang magiging Pasko dahil araw-araw ang Pasko nila. Sinagot po yan ni BP Sara ngayon. Ang sabi po ni BP Sara, ah, eto po, ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Si BBM po to. Sabi po ni BBM, nahahabulin ng mga magnanakaw ang mga walang hiya. Sinagot po yan ni BP Sara ng pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na siya na mayroon siyang pagkukulang. Aba, hindi po pagkukulang. Sobra-sobra po. Hindi po kulang, BP Sara. Ang problema ni BBM, sobra-sobra nga po. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Kaya lang, kung po pwede pa, hindi na pwede. Sayang na. Okay, unahin na po natin. Ito pong kay TRO ni Bato. Alam nyo, kasalanan to ni sa mga gusto po, no? Sa mga ang kagustuhan po ay makulong si Bato katulad po ng ginawa nila kay Tatay Digong. Ay sisihin niyo po si Boying kung bakit po nakapaghabol ng TRO tong si Bato. Bakit po? Yun na nga. Alam niyo, nag-file din po ng TRO yung yung kampo ni Tatay Digong noon, no? Kaya lang nga po, dahil ang bilis, napakabilis po ng pagkilos ni General Torre at ng grupo noon, kagyat na napadala si Tatay Digong dun sa Dahig, Netherlands. Teka, parang ang bagal na. Higop lang ko ng kape. Bagal ng salitaan natin. Okay. Unlike po ngayon na maaga pong nakapag-TRO at hindi po pwedeng yung Supreme Court ay tutulog-tulog ngayon, no? Okay lang po, nakalusot kayo na hindi kayo nag-issue ng TRO nung panahon ni Tatay Digong nang siya po ang kinidnap. Pero ngayon po ay si Bato na paghandaan po to, no? Ito po ang sinabi ni John Vic Remulla tungkol po dito. Kung totoo po ba na mayroon ng warrant of arrest? Kasi nagulat din siya sa kanyang kapatid. Tapos nag-press con to si Boying Remulla na nagsabing sa telepono niya mayroong warrant of arrest. Okay, eto po sabi ni Senator John Vic Remulla, sa telepono lang kami nag-uusap. Siguro sa telepono lang sila nag-uusap ni Boying. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic copy from a third source. So, hindi po galing sa ICC. Ayun. So, lumilinaw na po na gusto nyong lituhin kami. Gusto nyong lituhin si Bato, na habulin
Yung pagkakamali ni Boying na nilantad niya na meron ng pauna sa kanya na warrant of arrest, nakapaghanda po si Bato. Siguro gusto niyong lituhin yung kampo ni Bato, pati po yung mga Duterte supporters, no? Lilituhin po ninyo para sabihin ngayon na hindi naman totoo na galing sa ICC. Maliwanag na po na may electronic copy na. Hindi lang napigilan ni Boying yung kanyang pagbubunyi na mapapakulong niya na naman ang isa sa mga tauhan ni Tatay Digong. Hindi po napigilan ni Remulla na magbunyi kaya naibulalas kagad. So gusto nyong habulin sa amin ngayon at kay Bato, too late na po. Senator Bato, huwag kang magtitiwala, no? Tama 'yan. Magpagabay ka sa mga abogado mo. Huwag kang magtitiwala sa mga senador na kumakausap sa iyo, yung mga gustong kumausap sa iyo, lalong-lalo na si Senator Lacson, gustong-gusto kang kausapin. Tandaan mo, gustong-gusto niya rin kausapin si Gutesa. Kaya tama yung ginagawa mo ngayon. Suportado ka namin, no? Mabuti yan, may TRO na. Sana naman yung Supreme Court this time, magpasya na maaga. Kasi hindi nyo po pwede, hindi na kayo sinusunod din eh. Nagpalabas na po yung Supreme Court na hindi basta-basta pwedeng hulihin. Ngayon, lahat po ngayon ng mga pabor sa pamahalaan, iisa yung sinasabi nila na pwede raw isurrender ng pamahalaan si Bato. Hindi daw idaan dito sa treaty. Talagang lokohan na po yan. Kahit po yung pinagbabatayan ninyong batas, wala pa po yung IRR. Wala pang umiiral ng paano po ipapatupad yan. Kaya hindi pa po yan, hindi pwedeng interpretasyon nyo lang lahat. Hindi na po obra ngayong bendalo. Supreme Court, magtrabaho kayo. Binabalahura na yung mga Pilipino. Kung nagagawa yan sa dating presidente, gagawin naman ngayon sa kasalukuyang nakaupong senador. Ano na lang po, pwede na pong gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Protektahan nyo po ang mamamayang Pilipino, mga taga-Supreme Court. Mag-issue po kayo ng TRO. Kasi hindi po pinaniwalaan yung guidelines ninyo. Gusto nila per letra. Okay. So, approve po yan. Pagka may TRO na, lumabag pa rin, kinidnap pa rin si Bato. Ibang usapin na po yan. Alam po ninyo, palala ng palala. Yung ginawa po ni BBM ngayon, no, na nag-press con, eto tanong ko, wala na, wala naman ding sustansya yung press con mo, Mr. President eh. Ang buong akala ko, dalawa lang yan. Ang buong akala ko po, magre-resign na kayo, kaya kayo nagpatawag ng press con. So, bigo kami. Ang susunod ko po, mas mababa ng konti, dideklara nyo na man lang na may demanda na o magsasampa na kayo ng demanda kay Saldico at saka sa iba pang mga involved. Pero parang si Anticler lang kayo, Mr. President. Bakit hindi nyo na lang pinadaan kay Anticler? Bakit nagpagod pa kayo? Wala rin namang sustansya. Tandaan po ninyo, Mr. President, alam na po namin, yung mga tao po, lantad na sa kanila kung sino yung mga mastermind. Ngayon, kung may pronouncement po kayo na kung ano-ano lang, na tipong hindi na kayo magpapasko, hindi na kayo masisihan sa Pasko. Pinasa ko yung mga sinabi ni Mr. President eh. Kung akala ko naman, sinabi niya na
magsasampa na kami ng reklamo. Tignan po ninyo ha. Tapos na ang maliligayan yung araw. Hahabulin namin kayo. Alam ko bago magpasko, marami dito. Kala ko naman ang susunod niya. Dapat ang kasunod nito, tapos na maliligayan yung araw, habulin namin kayo. Alam ko bago magpasko, ang akala ko pong sasabihin niya, alam ko bago magpasko, marami nang makukulong sa inyong mga magnanakaw kayo, mga walang hiya kayo. Oh, hindi po eh. Alam niyo kung ano sinabi ni Mr. President? Alam ko bago magpasko, marami dito ay napangalanan. Wala silang Merry Christmas. Nagpapatawa ba kayo, Mr. President? Akala ko i-announce, eto ang mga tao na ngayon, eto po yung mga papeles na ibibigay namin sa Sandigang Bayan. Meron na po silang demanda. Ito na po yung demanda ng mga taong sumukala ko kaya ka nanawagan ng presko. Yung pala sasabihin mo, kayong mga magnanakaw kayo, mga walang hiyang magnanakaw, ay napangalanan na. Wala na bang mas mabigat kayong sasabihin, Mr. President? Bakit pa kayo nagpa-presko? Ang buong akala natin, ang sasabihin niya, ipakukulong ko kayo. Baka naman na wala lang dito. Wala silang Merry Christmas. Yun lang ang sinabi mo. Bakit, Mr. President, walang Merry Christmas? Kaya kayo walang Merry Christmas. Ang akala ko sasabihin niya, dahil makukulong na kayo. Aba, hindi pala. Marami dito ang napangalanan. Napangalanan lang. Masaya na kayo. Iglesia ni Cristo at iba pang magtatangka mag-rally. Siguro naman, di na kayo magra-rally. Napangalanan na pala. Siguro naman, pipigilan nyo na yung rally nyo kasi napangalanan na at hindi na sila magiging masaya sa Pasko. Ito pa pinagmalaki. Kaya't marami po sa ating naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi ninyo sinumbong sa amin. Ayun pala. Napakahalaga po ng impormasyon na binibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na malaking madaming impormasyon. Pati sinulat na bulol-bulol pa rin eh. Malaking madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Ayun. Nagpasalamat lang pala dahil nagsumbong kayo kaya nalaman ni Mr. President. Ayun. Ano po ginawa nyo sa intelligence fund nyo? Bakit po sa sumbong lang pala kayo ng mamamayan na umasa? Akala ko pa naman may intelligence fund kayo. Kaya ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagre-report sa amin. Kapag mayroon kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Ayun. Hindi Alam nyo, kinatatakutan namin yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalangian na to ay makakalusot sa kaso because of legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagrepresenta sa kaso o nakalimutan natin ang pumirma sa isang dokumento. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay. Ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ang mananagot. At kung kailangan at kung husgahan sila sa korte ay makukulong na sila. Ang dami mong sinabi, Mr. President. So, ang ibig sabihin ni Mr. President, hindi po magiging masaya ang Pasko nila dahil napangalanan na sila. Ang galing. So, wala pong makukulong sa Pasko. Wala pong
kakasuhan hanggang Pasko. Malinaw wala pong sinabing kakasuhan. Ang linaw ng mga sinabi ni Mr. President. Hindi po nangako na may kakasuhan hanggang Pasko. Hindi lang merry ang Christmas nila dahil sila ay napangalanan na. Hindi. Para na silang matutunaw na nun kasi napangalanan na eh. Daig pa nila binitay. Daig pa nila ang nabitay kasi napangalanan na sila. Antindi mo. Kaya po, ba't magrarally pa kayo? Iglesia ni Cristo. Bakit nyo pa itutuloy yan? Napangalanan na. Pinapakulong. Hindi makakasuhan. Hindi makukulong. Napangalanan na. Hindi na masaya ang Pasko nyo. Buti nga. Kawawang ko. Alam mo, Mr. President? Sabi pa naman namin, mabubudol mo na naman kami. Hindi tayo binudol eh. Napangalanan lang ang sinabi, hindi naman kakasuhan eh. Bakit ka pa nag-press con, Mr. President? Wala nga pong sinabing huhulihin. Wala rin pong sinabing hanggang Pasko ay makakasuhan. Napangalanan na. Period. Di nyo ba naiintindihan yun? Paulit-ulit na ako Napangalanan na. Makalipas ang ilang buwan, napangalanan na. Okay. Mr. President, ang galing nyo. Alam nyo, akala ko kung bakit ganito. Ang buong akala ko yung si Mr. President ay hinahabol niya po yung yan talaga ang tingin ko, no? Kailangan natin mag-press con kasi baka yung ibang nakumbinsi ng mga realista hindi na tumuloy. Kayo po ba, pag sinabi po bang napangalanan na, hindi kayo tutuloy? Alam mo, Mr. President, ano man ang sabihin mo, alam na ng mga tao eh. 2 bagay lang o 2 tao lang yung gusto naming makita sa kulungan. Gusto naming makita sa kulungan si Saldico at saka ang pinsan mong si Martin Romualdez. Yun lang. Magpakulong man kayo ng mga sapsap, mga dilis, wala pong epekto yan sa mga tao. Yung galit po ng mga tao, nariyan pa rin. No? Lahat po to tinitignan lang namin, lahat ng ginagawa nyo ngayon, lahat po yan ay diversion lang. Pagkakaso nyo kay Bato, gusto nyong ipakulong si Bato, lahat po yan, diversion lang yan. Ang totoong hinahanap ng tao kung makukulong si Martin. Baka naman kay kumustahin naman natin si Lacson. Si Lacson po ba ay kumusta na po yung mga iimbitahan niya? Imbitahan niya ba si Martin? Hindi po dadalo si Martin. Imbitahan niya ba si Saldico? Sabi niya via Zoom. Pero ngayon, kapapasok-pasok lang po na balita, wala na rin pong Saldico. Hindi na rin po inimbitahan. Alam mo, Lacson, yan yung problema, no? Bakit ayaw ninyong imbitahan si Saldico at saka si Martin Romualdez? Untouchable. Imbitasyon pa lang Hindi pa po kaso. Imbitasyon pa lang. Ayaw na ng mga taga Blue Ribbon. Para saan pa po yung mga iimbestigahan nyo bukas? Wala naman si Saldico, wala naman si Romualdez. Para saan po?
Asan na yung ang tapang-tapang mo noon? Sabi mo, imbitahin mo si Saldico, imbitahin mo. May sinasabi ka pa, Mr. Senator Lacson. Ang sabi mo noon, iimbitahin mo si Saldico. Pag hindi dumalo, isasabpina mo. Pag hindi pa rin dumalo, iwawaran to pares nyo. Ayaw mo nang imbitahin. Dahil napagtanto mo na walang silbi pag Zoom. Tama. Pero bakit ayaw mong imbitahin? Para makontempt mo. Di ba ganyan yung ginagawa sa mga vlogger? Iimbitahin, pag hindi dumalo, bibigyan ng show cause order, isasabpina, tapos iwawaran to pares. Bakit hindi nyo imbitahin yung mga pinaghinalaang mastermind? Para saan yung Blue Ribbon bukas? Para bumaliktad lang si Gutesa? May susunod pa ba kayong Blue Ribbon meeting? Asan na yung pinagmalaki mo? Ikaw mismo, Lacson. Ang nagsabi na iimbitahin mo si Martin Romualdez. Pag tumanggi pala si Martin Romualdez, wala kayong magagawa. Tuta Soto. Akala ko ba tuta mo si Martin? May tuta ba na nakipag-usap ka na, hindi ka pinansin? Bakit wala kang press con? Kumusta yung pinag-usapan nyo? Sinigawan ka ba? Anong nangyari? Wala po pala tayong aasahan na makakasuhan. May kaso na po yung mga nag-expose ng mga kalokohan nyo. Kinasuhan nila si Kiko Barsaga. Pinapadakip si Bato de la Rosa. Mr. President, hindi po nakakatuwa yung mga sinabi ninyo. Papangalanan nyo lang. Kawawa naman tayo sa Pilipinas. Meron tayong presidente na ang tapang na magpakulong sa dating Pangulo. One click lang sa kanila pero sa lahat wala. Hindi ko maintindihan kung bakit. Alam ko kung bakit hindi na alam ko, Mr. President, kung bakit hindi na si Anticler na lang ang kaya rin naman ni Anticler yung mga sinabi mo eh. Alam nyo na wala nang naniniwala kay Anticler. Pero Mr. President, naisip nyo ba kung may naniniwala pa rin sa inyo? Unless na i-announce nyo na dadakipin na si Martin Romualdez at saka si Saldico, wala pong talab na sa mga Pilipino yan. Patuloy na po na galit yung mga Pilipino. Oh, isa pa pong katakataka, lahat po ng dilawan. Si Laila de Lima, Chel Jokno, si Tabingi, si Ontiveros, si Kiko at saka si Bam. Tehin Bokiki. Wala po silang palag kay Martin, wala po silang palag kay Saldico. Meron sinabi si Laila de Lima, no? Na hinahamon niya yung tapang. Hindi po kay Martin Romualdez at hindi po kay Saldico ha. Hinahamon niya po yung tapang ni Bato. Ito po ang sabi niya kay Bato. Ang pinakadapat ay sumurrender na lang siya. Ano ba? Akala ko ba matapang siya? Ayan po. Sumurrender ka na raw, Bato. Tanong ko sa'yo, de Lima. Bakit ayaw mong ipasurrender si Saldico at saka si Martin Romualdez? Kitang-kita nyo po lahat po ng dilawan magkakakampi po sila. Sabi nila, sumurrender si Bato. Walang warrant of arrest. Walang kaso, pinasusurrender. Ito po,
Si Martin Romualdez at saka si Saldico, ni wala silang panawagan na umattend eh. Hindi mo ba sasabihin, Laila de Lima, na kung matapang ka, Saldico, kung matapang ka, kung wala kayong ginagawang kasalanan, Saldico at Martin, bakit hindi kayo dumalo sa investigasyon ng Senado? Tito Soto, bakit hindi mo hamunin yung tuta mo na si Martin Romualdez? Sabi mo, tuta mo yan. Bakit hindi mo mapadalo? Lantad na lantad po. Ang maganda po nito, sa darating po na Sabado, Linggo, Lunes, 16 to 18, ayan po, wala pong kasama dyan. Hindi po makakapanloko dyan yung mga dilawan. Hindi po kasama yung mga dilawan dyan dahil kakampi nyo si Marcos eh. Hindi rin po kasama yung makakaliwa, kakampi nyo si Marcos. Sisingilin kayo ng taong bayan. Pinakamalaking magnanakaw, pinakamalaking nakawan na naganap sa administrasyon na to. Pero hindi kayo kumikibo. Nagkukunwari lang kayong anti-corruption. Hindi kayo sasama sa rally ng iglesia, di ba? Hindi kayo sasama sa rally. Kaya eto po, maganda po to, hindi sabay-sabay, hindi nalilito yung mga tao. Ito ang tunay na anti-corruption. At tukoy namin kung sino yung mga corrupt. Okay. Tinagot po yan ni BP Sara, yung hamon na yan ni BBM. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Sabi po ni BP Sara, pwede na niya, si President Marcos ang tinutukoy, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na mayroon siyang pagkukulang. Sabi. Para kay Vice President Sara Duterte, maaari na umanong ipakulong ni President Bongbong Marcos ang kanyang sarili dahil sa umano'y pagkukulang niya sa bayan. Di lang maliit na pagkukulang, kundi malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Giit ni Duterte, dapat isama si President Marcos sa mga dapat ireklamo dahil siya ang pumirma sa aniyay maanumalyang 2025 national budget. Correct na correct ka dyan, BP Sara. Alam po ninyo, yung mga ghost project, pinakakasuhan po natin, di ba? Sabi natin, simple lang yan eh. Sino ang dapat kasuhan sa ghost project? Lahat ng pumirma. Lahat ng involved. Bakit ka pumirma na completed? Diba? Lahat ng involved doon. Kung maanumalya po tong 2025 budget natin, lahat po ng mga pumirma dyan. Lalo na po yung Pangulo ng Pilipinas. Bakit mo pinayagan yung sangkatutak na insertion? Sabi mo, pinagmamalaki mo na yan ay nireview mo, binasa mo 4,000 pages. Ito ang problema kasi. Akala ni Mr. President, porket nagalit siya sa dami ng korupsyon sa gobyerno niya, lusot na siya. Hindi ka pwedeng lusot dyan. Ibig mo sabihin, ito ang sabi niya, hahabulin namin kayo. Ito, hindi, maganda yung sinabi ni Mr. President eh. Tapos na ang maliligayang araw ninyo, hahabulin na namin kayo. Hahabulin namin kayo. Ibig sabihin, yung naunang 3 taon mahigit, hindi mo sila hinahabol? Hinayaan mo lang silang magnakaw? Ganun yung implikasyon nun eh. Bakit ngayon ka lang maghabol, Mr. President? Pero mas tama to si BP Sara. Yung pananagutan nasa iyo. At hindi lang simpleng pananagutan dahil ikaw ang pinuno. Dahil pumirma ka sa maanumalyang 2025 national budget. Pinayagan mo yung mga insertion. Pinayagan mong tanggalin yung mga budget
mula sa lehitimong pagkakagastusan patungo lahat sa mga insertion. Alam nyo na ngayon pala, no? Bakit tahimik si Ontiveros? Dahil si Ontiveros po ay banal-banalan, siya po ay mayroong 3 bilyong insertion sa 2025 budget. Hindi naman po siya si BBM eh. Si BBM kasi, gobyerno niya na, kaya niya pang banatan. Hindi po pwedeng banatan ni Ontiveros yung mga magna kasi siya may sarili ring insertion. Kaya sa hamon mo, Mr. President, hinamon ka rin ni BP Sara. Pwede mo nang ipakulong ang iyong sarili, Mr. President. Dahil ikaw ay yung pagpapabaya mo ng mahigit 3 taon, yan po ang pinakamalaking kasalanan. Ibig sabihin, tutulog-tulog ka. Hindi naman po sinabi, palagay mo na, sabihin mo pa. Kasi ini-insist nila, 2016 pa nagsimula eh. Imaginein mo, 2016. Yun po ang pinakamalaking yung kasalanan. Kung sinasabi mo 2016 pa yan, palagay na natin. Eh di pag upo mo pa lang sana, na-check mo na dahil 2016 pa pala eh. Diba? Patigil mo na kagad. Eh hindi eh. 2025 na, naka3 taong ka na, mahigit. 3 taon at kalahati ka na sa panunungkulan, tsaka mo lang naisip na habulin yung mga magnanakaw. Habulin para hindi kasuhan. Habulin para pangalanan. Diyos ko, hanggang Pasko, papangalanan lang pala. Eh bakit ba hindi tayo makapagkaso-kaso? Eh busy po yung ombudsman natin eh. Busy po sa pakikialam sa ICC. Yan po ang inappoint mo, Mr. President, na ombudsman. Very busy sa press conference, very busy. Araw-araw nakaharap yung press at very busy sa ICC. May kinalaman po ba? Isa po ba sa trabaho ng ombudsman ang makipag-ugnayan sa ICC? Hindi po. Wala po siyang kinalaman sa ICC dapat. Dapat po, hindi po tayo nakikipagtulungan sa ICC dahil hindi na po tayo miyembro niyan. Pag nakipagtulungan po kayo, lalo na po kung may involved na Pilipino, traidor po ang tawag sa inyo. Sensa, thank you very much sa 2 pounds. Okay. Punta po tayo rito sa mga ibang balita. Mamaya po magtanong kayo para masaya tayo. Ito po, Lacson, pinapakita mo lang yung wala talagang tutunguhan yung Blue Ribbon. Sabi nga, mukhang paurong. Imbis na papunta ron sa mga mastermind, papunta sa malalaking isda, papaliit po yung datingan natin, Mr. Lacson. Ang tagal-tagal na nagpahinga, binitin-bitin, tapos kung kailan bukas na yon, tsaka hindi pala dadalo lahat. Yung mga surprise, binisto ka na ni Amy Marcos eh. May sorpresa kang guest. Si Martin Romualdez hindi na dadalo. Si Saldico hindi rin dadalo. Sino dadalo? Pwede ka palang hindi daluhan. Alam mo, in fairness sa HOR, no? Pag nagpatawag yung HOR, talagang dadalo ka dahil ipapakulong ka eh. Kakasuhan ka, hahabulin ka eh. Lin TV Vlog, thank you very much sa 8 Hong Kong dollars. Maraming salamat. Ikaw pala walang kabuto-buto bilang BRC. Pagtatakip lang yan.
Tignan natin kung may mangyayari bukas. Kung saan patungo talaga. Ang mahirap niyan, pag wala nangyari bukas at sabihin pa nila na hindi na natin itutuloy ito. Eh mag-resign ka na kung wala kang kakayahan. Panay kayo presscon. Wala naman pala kayo maimbita. O eto po, ang may news blackout. Pero nasa balita ngayon FB. Ayan, ang balita ngayon. DPWH senior official nagpatiwakal dahil sa flood control scandal. Isang senior official ng DPWH Sorsogon First District engineer. Ito po, kalat na kalat po to. Kung hindi po totoo, eh magpahayag po yung DPWH First District. No? O kaya, dito po lalabas, dito po magagamit ng mga investigador yung galing nila. Calling Mayor Magalong. 'Di ba gustong-gusto mo? Gustong-gusto mo mag-imbestiga? Ito na pagkakataon mo. Imbestigahan mo kung ano ano ang tunay na pangyayari ron sa Sorsogon. Kung totoo ba na mayroong nagpatiwakal? May pangalan na pala. Totoo pala. Ayan no. Department DPWH official in Sorsogon identified as engineer Larry Reyes, chairman of the Bids and Awards Committee, BAC of the Sorsogon First District Engineering Office, recently passed away in apparent suicide. Ayan po, nag-issue na po pala yung DPWH ng statement, no? Kinumpirma na po. Ito po ang epekto ng yung mga maliliit pong ganto, Bids and Awards Committee lang po. Sila po yung apektado. Alam nyo kung bakit? Kasi syempre na-pressure lang 'yan, no? Kumbaga maliliit na isda lang po 'yan, may nag-pressure na malalaki diyan. Ngayon Magalong, 'di ba magaling ka mag-imbestiga? Nakakahiya naman sa mga picture mo at sa mga video. Mukha kayo naghanap ng gagamba sa Davao City. Eto na, Magalong, pangatawanan mo na magaling ka mag-imbestiga. Eto na chance mo. Imbestigahan mo kung bakit nagpakamatay ito. Baka may nag-pressure dyan. Alam nyo, napanood ko yan sa Godfather. No? Kinuwentuhan yung titistigo dapat laban kay Michael Corleone. Kinuwentuhan siya. No, sabi sa kanya, noon daw nung unang panahon yung mga Roman generals, no? Pag raw nagsagawa ng kudeta at hindi sila nagtagumpay. Actually hindi kudeta, yung rebellion. Pag daw nagrebellion yung mga general ng Roman generals at hindi sila naging matagumpay. Siyempre kukulong sila. Pero pati pamilya nila maapektuhan. Pero hahayaan daw yung pamilya na mamuhay ng maayos basta yung kinakailangan yung general ay kitlin niya yung kanyang buhay. Yun po ang ginawa ron. Kinuwentuhan lang ng ganun yung magtuturo sana kay Michael Corleone. Nagpatiwakal. Imbestigahan mo Magalong kaysa mga gagamba yung iniimbestigahan mo. 'Di ba? Mahirap 'yan.
Ito po. Meron pa pala tayong kulang, no? Hindi lang po yung TRO ang hiningi ni Senator Bato de la Rosa para hindi po siya arestuhin. Ito po, basahin po natin. Senator Bato de la Rosa has asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order o TRO or writ of preliminary injunction that would stop, no, para pigilan ang anumang possible arrest warrant against him by International Criminal Court. Yan po ang pahayag ng Supreme Court spokesperson. So humingi po ng TRO si Senator Bato para hindi po siya maaresto. Okay? Pero ito pa po ang isang kahilingan ng kampo ni Bato. The court added that the former PNP chief also filed a motion urging Ombudsman Boying Rimulya to submit a copy of the supposed ICC arrest warrant that he claimed last week. So pinapagsumiti, no? Na humihiling si Senator Bato, total may kopya. May kopya na raw si Boying, humihingi sila ng kopya ng warrant of arrest kay Boying. Kaya yan po yung dalawang request, TRO at saka humihingi sila ng kopya ng warrant of arrest ni Boying. Okay. Alam nyo po, eto sa totoo lang po, eto sinabi ko nga rin to kanina nung nag-program kami, no? Nakakahiya po talaga yung presidente na sinusuko mo sa ibang bansa yung iyong mamamayan, no? Hindi po nararapat. Lalo na po kung hindi tayo miyembro ng ICC, nakakahiya po talaga. Kung ako po sa ibang foreign government, pasensya na po yung mga apektado. Kung biglang maisip ng foreign government, marami pong OFW nakukulong sa ibang bansa. Pinakikiusap po natin. Hindi po to simpleng pagmamagandang loob ng gobyerno. Ito po ay tungkulin ng gobyerno na ipakiusap yung mga, lalo na po yung mga nasa death row doon sa ibang bansa. Nagbabayad pa nga tayo ng blood money, di ba? Para lang po mapatawad yung mga nagkasala. Napatunayan na po to. Hindi ka naman hindi ka naman idedetro kung hindi napatunayan Katulad ng kaso ni Sara Balabagan, di ba? Nasa detro na yan Humihingi pa rin po tayo ng clemency o kapatawaran sa mga mamamayan natin. Kung ikatwiran po sa atin yan, Mr. President, sabihin ng ng mga gobyerno na may nakakulong na OFW, Mr. President, hindi kita mapagbibigyan. Kasi sarili mo nga mamamayan Pinamimigay mo sa ibang bansa Tapos ikaw, etong mamamayan mo, nagkasala to sa bansa namin. Kaya siya nakakulong. Hihingiin mo. Dito protektado yan. Nagkasala na yan Pero ikaw, wala kaming tiwala sa'yo. Dati mong presidente, pinakulong mo. Yun ang pinakamalupit dun. Alam niyo po ba nagawa sa pamilya nila ni Pangulong Duterte? Ang tagal pong nakapreser ng tatay niyan. Naging tourist attraction na nga yung tatay niya Yung nakapreser yung bangkay Alam niyo po ang pinakamasamang ugali sa lahat? Si President Duterte lang po ang tangi, ang kaisa-isa na nagmalasakit, na ipalibing sa libingan ng mga bayani si President Marcos. Lahat ng naunang presidente ayaw galawin dahil naisip nila baka magalit yung taong bayan sa kanila. Pero si President Duterte, kese hoda.
Kasi hodang magalit ang mga Dilawan, Aquino at mamamayan, pinalibing pa rin. Kasi yun ang nararapat. Paniniwala ni Pangulong Duterte, yun ang naaayon sa batas. Walang nagawa sa'yo. Alam nyo ba kung anong dinimanda nyo sa kanya? Ang dinimanda nyo sa kanya, nag-conduct siya ng war on drugs. Kailan pa naging masama yung paglulunsad ng anti-drug campaign? Kung masama yan, bakit hindi magpapunta ng ICC sa Brazil ngayon? Nakita po ninyo, nasaksihan natin lahat. Pinagmamalaki ng Brazil kung gaano yung karami napatay nila ron sa war on drugs nila. Bakit hindi magpapunta? Imbestigahan ng ICC si Donald Trump, nagko-conduct ngayon ng war on drugs. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po hindi nila kaya? Mayayamang bansa yan, malalaking bansa. Ang kaya lang po nila yung mga bansang katulad ng Pilipinas, yung mga bansang Aprikano. Yan lang ang kaya ng ICC. Yung nauuto nila yung mga leaders. Yan po ang pinakagrabing alliance, yung mga Dilawan at mga Marcos. Dekada po. Dekadang sumisigaw yung mga Dilawan na Marcos magnanakaw. Dekada po nilang sinisigaw yan. Yung pala pag nakabalik yung Marcos sa pwesto, kakampi lang sila.